Kumuha ako ng bahay sa isang kilalang subdivision. Tapos na ako sa pagbabayad ng equity at halos malaki na rin yung naibayad ko sa pinakakapital ng bahay. Iniisip ko kasi kung dapat ko bang isama ang mama ko at yung asawa niya or ako na lang. Medyo feeling ko kasi is pabigat sila sa buhay ko. Gaya ng ako lahat yung nagbabayad sa bahay, nagbibigay ako since nakikitira ako like kuryente, tubig, food at laba. Gusto ko lang kasi na sana matuto naman sila na wag umasa sa akin. Napakadami ko nang binigay sa kanila. Gaya ng nag-loan ako ng pangpuhunan nila tapos pinautang lang ni mama sa isa kong friend niya na hindi naman siya binayaran. Tapos ngayon nanghihingi na naman ng mama ko sa akin ng pera pangpuhunan. Gusto ko sanang matuto sila on their own lalo na't ngayon na may anak na ako. Lalo na't single mom din lang ako. And sa totoo lang, bukod tanging ako lang yung nagbabayad ng lahat. Dapat talaga kukuha ako ng katulong sa anak ko pero sabi ng mama ko wag na lang daw at siya na lang daw yung mag-aalaga. And then yung bayad kong 5K sa katulong ay sa kanya na lang daw. So ayun nga, siya na lang din yung nag-alaga ng anak ko. Kung tutuusin, kung sagot ko ng lahat sa bahay, dapat sana hindi na siya nagpapabayad pa sa bata kasi apo rin naman niya yon. Kasi kung tatanggapin ko siya na mag-aalaga ng anak ko, kasama ko pa rin siya sa bahay namin, kasama rin ang asawa niya. So parang hindi rin ako nakatipid. At para bang sa akin na lang talaga sila nakasandal. Kumbaga nasanay na sila na ako ang lahat ang gumagawa ng paraan. Gusto ko na lang sanang magkanya-kanya kami para matuto naman silang pahalagahan ng pera. Simula nung makasama ko sila, hindi na rin talaga ako nakaipon para sa sarili ko. Sana Mami Len maintindihan niyo yung pinupunto ko. Hindi naman sa pagmamaramot pero sumosobra na rin kasi. From our letter sender, Cherry Ann ng San Miguel, Bulacan. Medyo masakit lang talaga yung word na pabigat. Kahit yun yung feeling mo, sarilinin mo na lang. Wag mo na lang isama kung talagang mabigat sa loob mo. Naiintindihan ko rin naman na minsan talaga kailangan din natin ng freedom. At kung may pera ka naman, ibigay mo na lang yung hinihingi nilang pang negosyo para naman may pang start sila. Ipaliwanag mo na sinupin dahil wala ka namang laging ibibigay sa kanila. Dahil nga nang nakabukod ka na. Kumuha ka na lang ng katulong na mag-aalaga ng anak mo. Kasi pag mama mo pa, tapos ganyan yung pakiramdam mo sa kanya, hindi rin magiging maganda sa inaraw-araw at kawawa rin naman yung anak mo. Mas mainam na walang samaan ng loob yung paghihiwalay nyo. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len nyo. Sa kwento mo, mukhang walang work yung stepfather mo. Baka dun ka naiinis. At kung hindi naman, ang pinakamaganda mong kausapin ay yung nanay mo kasi total nanay mo naman siya. Sabihin mo sa pinakamagandang paraan ng pagpapaliwanag kung bakit gusto mong magsolo sa pamumuhay. At kung humingi man talaga sa'yo ng pampuhunan, tiyak ko naman na hindi yun ang magiging last na hingi ng mother mo. At isa pa, kung wala namang work yung kinakasama ng ina mo, kausapin mo rin yung nanay mo tungkol doon. Siya kasi yung asawa kaya dapat katuwang din siya ng mother mo sa buhay. In fact, kung pareho kayong may work, magkakatulungan pa nga kayo. Lahat naman kasi nadadaan sa magandang usapan Just learn how to control her. At lagi mong tatandaan at wag mong kakalimutan. Siya pa rin ang nanay mo. Life is too short. Make them happy. Just let them know how your money works.